Posible nga ba na tuluyan ang mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados itong si Cedric Barefield? Alam nating may kontrata itong si Barefield dito sa Blackwater. Pero merong mga indikasyon na hindi na raw ito masaya dyan at ang gusto niya ay malipat na dito sa koponan ng Magnolia. At baka ang gawin daw ng Magnolia Chicken Templados dito ay kunin itong si Barefield at ang maging kapalit ay si Paul Lee. Na baka samahan ng second round draft pick ng Magnolia yan para mapapayag itong Blackwater bossing. Alam natin na naging mainstay na o main man ng Magnolia itong si Paul Lee. Pero talagang hirap silang manalo ng kampyonato. At sa ngayon mukhang naiisip nila na baka panahon na talaga napalitan itong si Paul Lee at gamitin na nila si Cedric Barefield. Ibig sabihin magre-revamp na completely ang Magnolia. Mukhang tamang oras na yan dahil bago na rin yung kanilang coach. Kung sakasakali na mag-trade itong Paul Lee for Cedric Barefield, mako-consider yan na isa sa pinakamalaking trade sa history ng Magnolia. Parang yung naging trade kay James Yap at Paul Lee. So isa ito talaga dito sa wag na tayong magtaka kung yan ay gagawin talaga ng hot shots. Dahil kung nagawa nga nila kay James Yap, ba't hindi nila magagawa kay Paul Lee? Siyempre, ang focus ng Magnolia kasi ay manalo ng kampyonato. Alam naman nating lahat na hindi nasasapat yung maka-playoffs o maka-finals itong Magnolia. Kinakailangan ay mag-champion na sila at yan talaga ang pinag-aaralang mabuti ngayon ng management. Kaya nga kung kinakailangan i-trade nila si Paul Lee ay ito ay kanilang gagawin. At hindi na pala naman siguro magugulat kung tuluyan na itong mangyari. Dahil syempre kung ikaw ang Magnolia, talagang yan ang pinaplano mo. Ever since naman gusto nila talaga na mag-champion na. At yung pag-acquire dito sa tinatawag ng mga magagaling na players katulad ni Barefield, abay kasama talaga yan sa kanilang plano. Ito namang TNT Tropang Giga ay isa pang team na naghahanda ngayon ng puspusan para sa opening ng PBA. Dahil gusto ng TNT na ma-secure yung Grand Slam nila. At kapag natuloy nga yan, sigurado syempre, ang kinakailangan ng TNT gawin ay siguraduhin na yung lineup nila ay very much equipped para kumuha ng mga ganong klaseng players. Dahil hindi naman biro yung pag-acquire ng Grand Slam. Alam natin na pagdating sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, malaki chance nila dahil nandiyan itong si Ronde Hollis Jefferson and of course, pagdating sa chemistry, alam naman natin kung anong kayang gawin ni RHJ. Ang nagiging problema talaga nila dito sa Philippine Cup dahil syempre at dominant dyan San Miguel at alam natin na hindi pa maglalaro ngayon si Poy Eram dahil sa injury. So naghahanap talaga ang TNT na big man na pwedeng ma-acquire at isa nga sa patagal na nila talaga gustong makuha ay ito si Christian Stan Hardinger. Ang problema lang ito si Stan Hardinger, yung rights niyan ay nandito sa Terra Firma Jeep na alam natin ay nasa poder ng SMC. Kaya nga hindi kakaroon ng problema ngayon kung paano yan maa-acquire ng TNT Tropa. Nag-iisipan ng TNT syempre na magbigay ng magandang offer pero pinag-aaralan din nila na alam nating 34 years old na rin to si Christian Stan Hardinger. So, ang magiging tanong, sino naman kayang pwedeng i-offer ng TNT at mapapapayag nila itong si Stan Hardinger. Iyan ngayon ang magiging, sabihin natin, isang pinag-iisipang mabuti. Tandaan natin, sinubukan dati ng TNT offer itong si Mikey Williams, kapalit ni Stan Hardinger. Pero hindi pumayag ng SMC dahil nga itong si Mikey Williams ay urong-sulong pagdating sa contract negotiations. Kaya nga ngayon, naghahanap ng ibang paraan ng TNT para makuha itong si Christian Stan Hardinger mula dito sa rights ng Terra Firma Jeep sa ngayon.